Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig sa ating programa. Muli po tayong nagbabalik upang magbahagi ng kwentong kapupulutan ng aral ng ating mga listeners. Pero bago muna po ang lahat, huwag po ninyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. Sabi ng tita ko, paglilihan daw niya ang boyfriend ko para maging kamukha ng anak niya. Pero pagkapanganak sa bata, nalaman ko ang totoo. Hello mga kabebe. Matagal ko na pong gustong sumulat sa inyong programa dahil hindi ko na po kaya itago ang aking nararamdaman. At ang kwento ng aking buhay ay napili kong ibahagi sa inyong programa. Hello po. Ako po ay 26 years old. Hoping na mapansin at maibahagi nga sa inyong programa ang kwento ko. Kasi kailangan ko ng advice. Dahil sa plinano ng boyfriend at tita ko. Ang boyfriend ko 27 years old, habang ako naman ay 26 mas bata ng 1 taon. May plinano sila ng tita ko para lang maitago ang sekreto nilang dalawa sa akin. Eto na po, uumpisan ko na. Meron akong tita na 40 years old. Actually, second cousin siya ng nanay ko. Single siya sa edad niyang yun, and wala naman pong masama. Ayaw niyang mag-boyfriend, for short. Ayaw ng jowa, ng commitment. Anak lamang daw ay sapat na. So sumakatuwid, maanakan lang ay okay na sa kanya. Kaya nga nung nabuntis siya, palaisipan at usap-usapan kung sino ang tatay ng bata. Sabi niya, hindi na daw importante kung sino. Hindi na importante ang malaman ninyong lahat. Galing sa kanyang bibig. Ang mahalaga para sa kanya ay nagkabibi pa siya at the age of 40. Naniniwala siya sa pamahiin. Pamahiin ba nga ang tawag doon? Na kapag daw lagi mong kasama o tinititigan ng isang tao ay magiging kamukha ng anak mo ang itsura niya. Kumbaga, kung sinong pinaglihan mo, tinitignan mo lagi, araw-araw, minu-minuto o kung kailanman gustuhin, ay maaaring maging kawangis o kamukha ng iyong magiging anak. Even before pa, nasasabi niya na gusto niyang mga features sa mukha ng boyfriend ko. Hindi niyo po maitatanong, i-describe ko ng bahagi. Chinito ang boyfriend ko. Siya ay moreno. Kaya nag-request siya na kung pwedeng paglihan niya ang boyfriend ko. Gusto niyang kasama kahit saan. Pwede naman daw kasama ako. Di umuo naman ako. Umuo kami ng boyfriend ko. Nakakarating nga kami kung saan-saan. Eto lahat pa yun ay gastos ng tita ko. Mapapagkain man, staycation at syempre gas. Mapera Kaya sige, go, sama lang kami. Mga ilang buwan din yun O sige, fast forward na natin. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kapanganakan o manganganak na nga si tita. Nanganak siya. At ako'y gulat na gulat sa itsura ng anak niya. Eto, i-describe ko na nga sa inyo. Eto ang pinakanagulat ako. Moreno ang balat ng bata. Eto po baby boy ang kanyang pinanganak. Hindi pa masabi kung kamukha ng boyfriend ko nung una. Syempre, hindi naman masasabi kaagad na kamukha. Dahil baby pa nga talaga, hindi palilitaw ang tunay na itsura ng mukha. Lumipas ang mga ilang buwan.
Doon na nga, napapansin na kamukha nga ng boyfriend ko. Yung bata. Natuwa kami kasi totoo pala yun. Posible na maging kamukha kung laging kasama at tititigan lang. Kaya naman pala kamukha ng boyfriend ko yung bata. Kasi siya ang totoong tatay. Plano pala nila before na kunyari paglilihan ang boyfriend o ang boyfriend ko. Para in case na mapansin ko na bakit kamukha ng boyfriend ang bata ay dahil pinaglihan kunyari. Pero siya pala ang tunay na ama. Kaya pala bigla siyang nagkaroon ng second hand na almost brand new car. Nagulat ako dahil alam kong hindi naman po sa ini-small ko ang boyfriend ko. Pero alam kong hindi niya kayang bumili noon. Nagulantang lalo ako dahil nalaman kong si tita ang nagbigay ng kotse. Tumanggi sila na may relasyon sila. Pero syempre, may kapalit yung pagbibigay sa kanya ng material na bagay. At yun ang matagal ng gusto ng tita ko. Which is yung anak, pero walang boyfriend. Umamin sila na wala naman daw silang relasyon. Kailan ko daw ba sila nakitang sweet-sweetan? Baby lang ang kailangan ng tita ko at wala na daw iba. Lahat ng gasto sa bata, sa tita ko nang gagaling. Depende na lang daw sa boyfriend ko kung, nako, quote-unquote, gagampanan niya ang pagiging tatay. O tito lamang sa bata na paminsay bisita sa bahay nila. Any advice, mga kabebe? Wala nga sila pong relasyon, sabi nila yon. Hindi niya need magsustento sa bata. Hindi niya need magpakaama sa mga bata o sa bata. Magstay pa rin ba ako sa relasyon kung ganito naman ang setup nila? Kailangan ko po ng advice ninyo, mga kabebe, dahil kung ako lang, naku, hindi ko kakayanin at baka kung ano ang aking mga gagawin na next step. Bigyan nyo naman po ako ng advice dahil litong-lito na po ako sa mga nangyayari. Dapat po ba akong magalit kay tita? Dapat po ba akong magalit sa boyfriend ko o sa kanilang dalawa? Kausapin ko ba? Ano po ba ang tamang gawin? Dahil hindi ko na po alam. Dahil litong-lito na nga po ako. Pinagtaksilan nila ako? Totoo ba o hindi? Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Hanggang sa muli. At ito po ang aking kwento. Ang aking My Bebe Love Story.